Magandang tanghali po sa ating lahat. Andito na naman po si Profesor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Natitempt akong pag-usapan si Maris Racal at saka si Anthony at saka si Jam Villanueva kasi interesting pag-usapan pero baka sabihin sobra na ang pakikidaw-daw ko sa issue ng mga yan. Saka na natin pag-usapan next week siguro pagdating sa issue ng legalan, pwede bang magdemanda sa ganito ganyan. Pero pag-usapan uli natin ang impeachment ni Sara Duterte, baka naman nauumay na kayo dito. Pero may mga bago kasing kaganapan katulad ng rally di umano ng Iglesia ni Cristo. Suporta sa panawagan di umano ni Presidente Bongbong Marcos na huwag na magdumaan sa impeachment. Tuloy, nami-misinterpret ng iba na ito daw ay pagkilos ng iglesia para suportahan si Sara Duterte. Ayun ang spin niya ng diehard Duterte supporter na supported ng Iglesia ni Cristo, si Sara. So dapat linawin ito ng Iglesia ni Cristo sapagkat nalalagay sila sa alanganin dito. Ano ba talaga ang rason kung bakit sila magrarally? Ito ba ay suporta kay Sara Duterte o ito ba ay suporta sa panawagan ni Pangulong Marcos na huwag nang mag-impeachment? Kasi magkaiba yun Pero yun nga, ang tingin ng mga tao ay ito ay muli nagsusuporta ang Iglesia ni Cristo sa mga Dutertes. Ang issue kasi dito, pwede bang pigilan? Balikan ko yung punto ko nung huling pag-uusap natin. Ako personally, alam niyo naman, 'di ba? Ayoko nang i-belabor yung point. Ayoko nang pahabain ang usapan. From the very start, ako nag-express ako ng reservation sa impeachment process. Kasi bukod sa masalimuot, divisive, ay yung oras kasi ng Kongreso maaring makulangan sila. Ang trabaho ng Kongreso ngayon ay tapusin ang legislation. Hindi naman ibig sabihin na hindi na natin aksyonan yung mga paglabag ni Sara Duterte ng saligang batas at ng batas. Andiyan naman ang mga korte, ba't hindi lang siya sampa ng kaso doon? Mabuti nga yan, hindi lang sa pagkakatanggal sa posisyon, pati yung hindi na niya pagkakatakbo pwede pa siyang makulong. Diba? Mas matindi ang banat doon. Although matagal yung process, pero fair, hindi politicized. Ganun pa man, sabi ko nga, andyan na yung impeachment. Nag-file na ang dalawang grupo, ang Akbayan, sinuportahan yung isang petisyon at yung Makabayan Black yun namang isang petisyon. Andyan na po tayo. At dahil dyan, huwag nang pigilan yan. Wala pong karapatan si Pangulong Marcos na pigilan ng proseso. Wala po siyang isang constitutional authority at sa tingin ko, ini-exceed niya ang kanyang powers kung siya ay kikilos para pigilan ito. Hindi porket nagkaroon ng opinyon ng Pangulo ayun ay mananaig sapagkat at the end of the day, ang Congress lamang ay binigyan ng karapatan at kapangyarihan ng konstitusyon na mag-impeach. At ang House, ang impeachment ay magmumula sa House at kapag ito ay nakakuha ng 1/3 ng boto, ito ay didiretso na sa Senado na uupo bilang isang impeachment court. Wala po sino man pwedeng pumigil dito kahit ang Iglesia ni Cristo, kahit pa mag-rally sila. Kasi may nagtatanong sa akin, pwede ba magsalita ang Iglesia ni Cristo dito? Ay opinyon nila yun pwede sila magsalita. Kaya lang ako naman kasi ganito ako, hindi ito sana wag magalit ang mga kaibigan nating iglesia. Sa akin kasi, ako naniniwala na ang mga simbahan dapat huwag nakikihalubilo sa mga isyung politikal. At ito ay impeachment is a political process, dapat hinahayaan nila ang impeachment process ay gumulong without any pressure whatsoever coming from anyone. At kung maging iglesia man yan o Romano Katoliko, sa akin, mas gusto kong tularan na natin yung sistema sa Amerika na doon ang mga simbahan o religious groups pwede magpahayag ng kanilang political opinions. Pero at the risk na sila ay alisan o bawian ng tax-exempt privileges. Kasi alam mo sa Pilipinas, ang mga simbahan hindi nagbabayad ng buwis.
tax exempt ang mga properties nila, mga ari-arian nila. So, wala silang dun sa mga kinikita nila sa mga koleksyon, katulad sa simbahang Katoliko, yung mga kinokolekta nila sa misa, yung mga ikapu na kinokolekta ng mga ibang grupo katulad ng Iglesia ni Cristo, ito pa hindi taxed. Pero sa akin, if you want to join the political discourse, then so be it, but be taxed. Yun lang naman sa akin. Hindi ko naman inaaway ang iglesia dito. Para rin to sa lahat, kasama na ang Romano Katoliko, kasi alam naman natin huling eleksyon, nagkaroon ng mga lugar na ginamit pa sila ang kanilang mga simbahan para pangangampanya. Hindi ba pwede kayong mangampanya, pwede kayong mag-block voting, pwede kayong magpahayag ng political opinions nyo, mamaya naman kayo ng Pilipinas. Pero katulad ng mamamayan ng Pilipinas, you cannot have your cake and eat it too. Magbayad kayo ng buwis. Ganun lang naman yun. Ngayon sasabihin, nagbabayad na ng buwis ang individual may iglesia, okay. Pero dapat wala yung group na mismong institusyon ang nagsasabi. Iba yung ako, miyembro ng Katoliko, may pananaw ako. Pero yung mismo yung Katoliko Romano na nasimbahan ang magsabi, o yung isang iglesia, wala namang pumipigil sa kanyang kumampi o kahit kanino. Pero kung yung buong simbahan na ang mayroong ganung pananaw, ay mula sa hierarkiya na, ay iba na yon. Ngayon, sa akin, yun ang aking pangarap. Na sana kung talagang gusto nilang gamitin ang kanilang karapatang magpahayag sa politikal, maging partisano, wala naman pumipigil. Pero huwag mag-enjoy ng tax-exempt privileges. Buwisan sila. Hindi yan ang punto ko eh. Ang punto ko tungkol nga dun sa paggulong nitong impeachment process. Kasi marami ngayon nagsasalita, hindi lang mga iglesia, hindi lang si Pangulong Marcos, pati itong mga senador. Dito ako nabubwisit eh. Itong mga senador, si Senador Subiri, si Senator Bato, iba pang senador na nagpapahayag uli ng kanilang sentimiento na masyado daw divisive, hindi daw sila like JV Ejercito, nagsabi na dapat daw unahin ang trabaho. Alam mo, tumahimik kayo, just shut up. You know, I'm going to tell you may be the senators of this land, but I am here to tell you, shut up. Bakit? Kayo po ay potential na maging impeachment court. Mga jurors kayo. Hindi dapat kayo nagpapalabas ng sentimiento nyo. Kasi otherwise na maki-question ang inyong integridad, ang inyong partiality o impartiality. Ako, malaya akong sabihin ko anong gusto ko. Pero ang mga senador na kayong uupo na huwes, aba, may mali doon. Huwag na nating dagdagan pa ng ebidensya na namamatay na ang statesmanship sa ating Kongreso, lalo na sa Senado. Huwag nating pababain ang antas ng level ng kredibilidad at integridad ng institusyon, lalo. Bumababa na nga sa pananaw ng mga tao, lalo pa nating pabababain. Sabi nga ni Senator President Chis Escudero, tumahimik kayo, manahimik, huwag magsalita. Judge kayo jury kayo Hindi ba bawal yon ng mga huwes hindi pwedeng mag-make ng comment on any case? Ang Supreme Court hindi pwedeng mag-comment publicly on any case pending that might come on them. Kaya nga mga huwes at ang mga ayaw may mga social media, pinagbabawalan sila magsalita on anything kasi hindi mo alam baka yung sasabihin mo diyan sa iyo lalanding. Buti kung pwede mong i-defer. Ang ibang mga huwes pwedeng sabihin, I inhibit dahil no. Ibibigay ko yan sa ibang sala kasi ako'y kamag-anak nito. Nakapagbitiw na ako ng aking opinion dyan. Baka mahulayan ang aking opinion. But what about the Senate? Can the Senate inhibit itself from hearing an impeachment trial? An impeachment case? No. Buti kung may mga prinsipyo itong mga to, si Senator Subiri, si Senator J.V. Ejercito, buti kung may prinsipyo sila, mag-inhibit na lang sila. Ayaw nyo palang mag-participate, hindi huwag kayong umupo. Di ba? Utang na loob naman. Kaunting statesmanship naman dyan. Di ba? May mga bagay-bagay na kailangan magsalita. Sa mga proposed laws, wala akong pakialam kung sabihin nyo kung kontra kayo dito o pabor kayo dito. Total, boboto naman kayo dyan publicly Hindi dapat kayo maging fair and partial dyan Partisanong issue yung lawmaking Pero pagdating sa impeachment process, alam nating political yan, pero huwag nyo namang itorpido. Huwag nyo namang i-project agad ang inyong mga desisyon. Kainaman naman po. Sabi ko nga, please, malumanay buong paggalang. Just shut up.
Pangulong Marcos pwede magsalita, hindi naman siya kasali sa proseso, eh. Hindi naman siya uupo bilang although sabi ng iba, meron naman siyang impluwensiya. Baka naman upuan na ng Kongreso, mapapahiya naman ang Kongreso do'n, 'di ba? Sa tingin ko andiyan na yung kaso, wala kayong ibang gagawin kundi aksiyunan 'yan. Kung gusto niyong i-dismiss, fine, pero managot kayo sa taong bayan. Kung gusto niyong patagalin, baka fine, managot kayo sa taong bayan. Dahil ang mga magsasakdal ay ang Congress, mga congressman, puwedeng magpahayag ng opinyon nila. Kasi sila yung magsasakdal, sila yung prosecutor, eh. Pero ang mga senador, Panginoon, utang na loob, 'di ba? Sumuli, eto po ang aking pananaw diyan. Bagamat ako personally, kung sana huwag na tayong ituloy kasi unang-una katulad niyan, hindi naman siguradong ma-impeach ang mga 'yan, tingnan mo marami ng senador ang mga nagsasabi na parang nagpapahiwatig na ng kanilang posisyon. 'Di ba baka mahirapan makakuha ng 2/3 diyan, eh. Kailangan lang ng 8 senador, patay na ang impeachment. 'Di ba marami pang gagawin ng Kongreso kailan tapusin ang ating legislative work. Pero gano'n pa man, andiyan na yung dalawang impeachment complaint, sabi ko nga nung Miyerkules, aksiyunan na 'yan. Make it fair. Follow the constitutional process now that the die is cast. Andiyan na 'yan. Gawin na lamang natin ang ating trabaho ng tama, ng patas, dahil ang bayan nakabantay. Yan naman po ang aking punto de vista, yung punto de vista tuloy, nami-miss ko na yung punto de vista. Sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil yan ang sabi sa'kin ng UP at sana napagturo ko sa inyong kaisipan. Naplos ko yung mga puso at napabago ko mga pananaw sa buhay, lalong-lalo na sa usapang pulitikal. Dahil sabi sa'kin ng Lasal, teach mind, touch heart, transform lives. Yung UP, serve the people. Ang Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. Sige po, kita-kita lang ulit tayo sa Lunes. Enjoy tayo sa Sabado at Linggo. Sa Lunes, makapag-usapan natin yung issue tungkol kay Maris at saka kay Anthony at saka kay Jam. Pero siyempre, kailangan may political content. Okay, sige. Lagi kong sinasabi, mag-ingat, kalusugan bantayan. UP naming mahal. Ani mo sa magandang umaga, tanghali, gabi, hapon, umaga, kahit saan man kayo sa mundo. Sa ngayon, worldwide na po tayo. Bye for now.